dapat i-remit ninyo sa SBSI. Opo, Totoo sir. yun? Totoo yun, sir. How much? Sa amin yung parang mamubuhay man managatay, tinatawag mga bubo. Okay. Yung parang Mambubuhay. Bubo ang gamit sa panghuli ng isda. Opo. So, paano sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50? Opo, sir. Ano yan? In cash or in kind? Kuhaan na o kanang konsumo, pag abot na mo to'y tungaon. Kuhaan ng konsumo. Pag ang limpyo na, ang net na kay bale, sir, mo to'y 50-50. Opo, sir. So, paano konsumo mo sa pangisda? Kukunan mo na konsumo sa pamilya mo? Hindi. Para sa sunod na paglaot, naragihapon kay konsumo sa gasolina. Okay. Pagkaon kay bale namo na imong snack. So, meaning, ibinta nyo sa palengke yung isda. Pagkuha nyo ng isda galing sa dagat, binta ninyo. Benta. Tapos yung kita, Doon na hatiin. hatiin. So kung may kita ka halimbawa, 1,000 pesos, paano hatian ng 1,000? 500, sir. 500 ang... Pagkita ng 1,000, kung 200 Hindi, ibig sabihin ng yung binta mo na. yung benta. Nabinta ang isda mo, 1,000 pesos lang, binta. Kunin, Anong gawin mo sa 1,000 na yun? kuhan mo na ng konsumo. Konsumo. Bali, 200. Magkano kaya sa 1,000? 200. 100 pesos konsumo. Ay, 800 na tira. 800 tira. Yun ang hatiin. Hatiin. Ibigay sa 400 sa'yo, 400 sa ministry. 400 sa Ministry yan ng ministerya. So lahat kayo mangingisda doon sa kapihan, ganun na ginagawa. Iwan ko sa iba, pero sa by team kami kasi, sir. Yung By team? team kami ng mambubo. Iba naman yung mga mamanaay. O yung pana lang. Sa amin, 50-50 talaga. Kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerry Esquilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo. Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Hindi totoo. Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Ito sandali, Senator Tolentino Hindi totoo. Pero, mayroon dito, Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dididak sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si Lord Mammal. Okay, kasi presidente ka Presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nagagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kami buy and sell. Sandali. Saan galing yung pera na ginasta ninyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Nasabi ko, milyon-milyon ginastos nyo. Unang, Your Honor, meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay. Then, may mga donations. Halimbawa, pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa sa bunok-bunok. At marami namang mga donations din. Halimbawa, nagdonar sa amin ang city government, ang barangay ng barangay namin, barangay Insiring. Another one is although may inuutang kami, pero pagbalik namin bayad na yan kasi binigyan kami ni Governor ng 1 million na parang premyo. At saka may tumulong din sa amin na I-atras ko yung question. So sabi mo, meron kayong malaking prize na natanggap sa Bunok-Bunok Festival, kaya ginastos nyo doon sa Cebu. Itong Bunok-Bunok, nandoon ako, napanood ko yung performance nyo noon. Ang ganda ng mga props ninyo. Sigurado ako gumastos kayo noon, pero wala pa kayong income doon galing sa Bunok-Bunok, so saan galing yung preparasyon ninyo doon?
Mayroon kaming other income. Another one is mga donations from friends or even from the members. For example, mayroon kaming mga tulad po sa akin, tulad po kay Oh, Karen Sandik. alam mo, makinig ka. You want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. Kung as far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory. Babastan ko lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob Yes po. na binibigay. Oh, yes po. You did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado ka? Yes po. Kung mayroon man, yung kusang loob nila kung anong... Kaya nga kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op yung, halimbawa, yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila. Kung Anong ating Vice President ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo doon sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operation, Your Honor. Alam mo naman, sabi ko na nandun kami sa kwihan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako maka-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement, or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Require. O kung ayaw mong magbigay, ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Pero walang punishment kung hindi ka magbigay. May warning lang sila, sir. Warning. Kung Bakit- talagang magmaro-maro ka, hindi, every time mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyari sa'yo? Pag mahibawaan ka na nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted. Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa paksol. So yan ang form of punishment. Restriction inside camp. Pa, sir. Gagawin kang gwardiya doon sa paksol. Hindi ka na Hindi ka na pwede mangisda. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi na lang, sir, sa mga Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, manghingi sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung mga asawa, yung mga anak na lang, yung maghingi ng Manghihingi kayo? mga pagkain. Samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Tapos kayo maghihingi. Sir. Yes, go ahead. Mr. Chair. Follow-up question po. At mukhang involved na naman si Ms. Chenga Lea. Pero dito pa rin sa line of questioning ng Chair. May impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang Odette, tinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila. Sabi niya, may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing, sa kanya na bibigyan. Bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay. At siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon nyo lahat ng mga mananagat at sinabi nyo, lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng tig 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chinga Lea, si Javierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain? Please try to explain it to us po. Para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, lulutasin ng bawat isa, magtulong-tulong para malutas. In the time ng Typhoon Odette, so nagbatawag yung meeting ng board na makatulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo, anong ating gagawin para sila makabangon. Kaya, iba-iba nag-suggest na tutulong kami, may tumulong. Kaya, miniting namin yung lahat.
paano tayo makatayo na para makatayo tayo sa nanggaling sa Baguio, sa Baguio. Pag humana na, Your Honor, nagpa-meeting mi, onda nagkasabot ang mga kadaghanan aron mi makabakod sa kuan nga pag-ambag-ambag para masugdan ang hinabangay espesyal para makabarog ang mga nasalanta sa Bagdo. Puro kami man tanan nakabenepisyo sa kuan. Kay nagkuan man may hinabangay, nagpahigayon man may hinabangay espesyal during the Typhoon Odette. Imagine nga, kami lang yung community na nakatayo ng 1,400 houses in 1 month. Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So ang sinasabi nyo, pagkatapos ng Odette, pinulong nyo lahat ng mananagat? At Hindi. kinonsulta yung board nyo lang? Hindi. Sino pong nag-usap para dun sa sabi nyong tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para masulbad ang problema. Okay. Saan pagsulbad. Okay, board ang nag-usap. So board ang nagsabi na kukunin natin lahat ng mga isda, ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig 2 kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta. Ganun ba? Dili man namin hitabo. Ano kuwan ang na sa naging board disenyo nga, ng tulong-tulong? magtinabang nga Rakibali, ipaabot na sa kadaghanan. Meeting sa kadaghanan nga unsaon. Ang board nagpapangutana pas kadaghanan. Konsulta po sa kadaghanan ug unsa po ilang ikasuggest. So nagsuggest ang nagpatawag og general meeting. General meeting ng board or ng mga mananagat? Lahat na ng tao. Lahat ng tao. Kasama na yung mga mananagat. Oh, kasama na lahat, mga panday, mga kuan. Ang panday lahi pud ng rolyo, magpanday pud sa mga kaning naguban ng bahay. Sige, Mga bago pa tagatay yung po. ibang sinasabi niyong pinag-usapan na tulong-tulong, huwag muna yung mga panday. Pag-usapan natin yung mga mananagat kasi mananagat si Sir Randolph. Ang sabi pa nung informant ko, problema, may punishment. Pag hindi pumayag na ibigay lahat ng isda sa ama ni Ma'am Chingalea, bukod sa tig 2 kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda. At sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag. So ganyan po ba yung pinag-usapang punishment nung Hindi, board? wala pong punishment. Kasi Walang Walang punishment. punishment. So pero paano nyo in-enforce yung pinag-usapan ng board na sabi nyo kinonsulta nyo sa lahat, pati sa mananagat? Paano nyo in-enforce na lahat ng isda nila ay sa inyo, bibebenta ni ama ni Ma'am Chingalea bukod sa tig 2 kilo sa bawat mananagat? Ang ngalan na hito po, ma'am, ang kadtong mga nagatay nga meeting sa kuan nga unsaon man nga ang mga tao gikan man gud na apektahan sa Bagdo nga kalisod kay ang mga managatay tungod kay gikasbawod dili ka panagat unsaon man nato nga makasud-an pod sila. Unang meeting para masulbad sa board. Una nga nakahukom suggest ang mga managatay nga magtinabangay ta, mag-ambag-ambag ta. Para Sige. ikasud-an sa atong mga kuan kay kuan magud may diha nga ug nay problema sa usa, problema sa tanan. Sige, Senyor Aguila, itanong ko yan kay Sir Randolph. Kasi may iba pa akong narinig, Mr. Chair, tungkol dun sa pagkatapos ng Typhoon Odette, na bukod sa nakihati sa malaking bahagi ng huli ng mga mananagat, ay nakihati pa sa disaster aid na ibinigay noon ng DSWD. Kaya yan din po ay iniimbestiga ng DSWD. Pero Sir Randolph, matanong ko lang kayo, tama ba yung ikinwento ni Senyor Aguila na kinonsulta muna ng board ang lahat, pati lahat ng mananagat, bago sila nagdesisyon ng magiging tulong-tulong mula sa mananagat? Ikayo ba, Sir Randolph, kinonsulta ng board kung paano magtutulungan pagkatapos ng Odette? Waya ma'am, kibali, i-ditra na nilang announce o kinsa tong authorized ni Senyor Aguila nga mo magsulti sa kadaghanan. Direktang ina-announce, ma'am. So sa karanasan ninyo, walang konsultasyon, basta may i-announce na lang na desisyon na ng board. Apo ma'am. Okay, at ganun ganun din ba yung karanasan nyo dun sa ikwento sa akin ng isang informant ko na kukunin lahat ng huli nyo, pero bibigyan kayo ng tig 2 kilo, and then yung ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta sa palengke ng kapihan. Ganun po ba yun? Opo ma'am, yun na yun yung after audit na yun ma'am.